Hello everyone, welcome to Film Couple Journey channel. In this video, I will show to you guys how to fill out report of marriage application form. Una guys, pumunta muna tayo sa Google, search natin Philippine. Ayan, click natin yung Philippine Consulate San Francisco. And dito sa una, pinakauna, makikita natin Philippine Consulate General in San Francisco. Click natin yan. And then, andito na tayo sa website ng Philippine Consulate General San Francisco. Scroll down lang natin yan. And dito sa ilalim, makikita natin yung Civil Registry. Click natin yan. Civil Registry, scroll down lang. Dito sa Procedure and Requirements, makikita natin Report of Marriage. Click natin yan. And as you can see guys, nakita na natin yung checklist requirements ng Report of Marriage. Dito sa step 2, nakikita natin dito yung Report of Marriage Registration Forms na naka-blue highlights. Click natin yan. And dadalhin natin tayo sa Report of Marriage Application Form. Dito sa pinakauna, ilalagay natin ng Philippine Consulate General San Francisco. And dito sa details of contracting parties before marriage, ilalagay nyo dyan ang information ninyong mag-asawa nung bago kayo kinasal. So halimbawa, ang pangalan ng apelyido ng asawa ko ay Lopez. Ang first name ng asawa ko ay James. Ang kanyang middle initial ay Keltner. Date of birth. So, as you can see guys, dito sa date of birth, kailangan mauuna yung day, month, at yung taon. So, ilagay natin dito ang kanyang birthday, 8 March 1991. Place of birth, mauuna yung city, state, province, and country. So, pinanganak siya sa Durango, Colorado, USA. And civil status, single siya bago kami kinasal. Single lang ilagay ko dyan. And citizenship, German. Naturalize. Ilalagay ko dyan ay NA lang dahil hindi naman siya dumaan sa naturalization. Religion, Roman Catholic. Roman Catholic. And next, punta naman ako sa aking information, wife maiden information. Ilalagay ko dyan ang aking apelyido. Kunyari ay De La Rosa. Ang aking first name ay Lear. Aking middle name ay Cruz. Date of birth, ganun din, same, mauuna yung araw. 24 month, March, and ang taon, 2000. And place of birth, kung halimbawa ay pinanganak ako sa Quezon City, Philippines. Civil status, single. Citizenship, Filipino. Naturalization, ilalagay ko lang dyan na NA. And religion ay Roman Catholic. So, ayan na yung information na nilagay ko sa aming dalawang mag-asawa bago kami kinasal.
So, proceed naman tayo guys sa details of foreign marriage. Dito. Date of marriage. Ito yung information kung saan ito yung information about sa inyong kasal. So, ilalagay ko dyan. Halimbawa, kinasal kami 30 December 2024. So, ganun pa rin guys. Maunang araw, month, at taon. Place of marriage. Durango, Colorado, USA. Name of witness, 1. Halimbawa, ang witness ng aming kasalan ay ang kanyang ina, Maria Keltner Lopez. Name of witness 2. So, kung wala nang ibang witness, ilagay na lang natin ay NA. Pero kung meron pa, lagay nyo yung pangalan. Name of officiating or solemnizing authority. Kung sino, anong pangalan nung nagkasal sa inyo na may authority. Halimbawa, ang pangalan na nagkasal sa amin ay John Luis Grande. And next, title and office of solemnizing official or accepting authority. So, halimbawa, ang kanyang title ay Captain. So, ayan lang guys yung information na needed sa aming kasal dito sa USA. And magpuproceed naman tayo sa details of ascendance. So, dito sa details of ascendance, ang information ng aming mga magulang. Halimbawa, ang buong pangalan ng tatay ng aking asawa ay Anthony Dan Lopez. Citizenship, German. Buong pangalan ng kanyang nanay, si Maria C. Keltner. Ito yung pangalan ng kanyang nanay sa pagkadalaga. And citizenship, German. So, dito naman sa wife, ito yung information ng magulang ng babae. Ilalagay ko dito ang full name ng aking ama, Nick Lim de la Rosa. Citizenship, Filipino. Mother's maiden name, so ang pangalan ng aking ina sa pagkadalaga, Samantha Reid Cruz. And citizenship ng aking ina, Filipino. So, ayan guys, yung information na nilagay ko sa for details of ascendance o yung pangalan ng aming mag-asawa na magulang namin. So, dito sa item 20 guys, hindi nyo muna poproblemahin sa ngayon dahil ilalagay nyo lang ang information dyan kapag nandoon na kayo sa pagnonotaryohan ninyo. Kasi bago nila inotary yan, dito si husband ay pipirma at dito si wife ay pipirma. And then dito ilalagay kung kailan kayo nagpa-notary. And dito ilalagay yung kung saan kayo nagpa-notary. So, yun lang yung sa item 20. And dito naman sa 21, wala na rin kayong poproblemahin dyan. Wala na kayong poproblemahin dyan sa 21. Hindi nyo na kailangan lagyan ng kung ano-ano yan dyan. Ganun din sa item 22. Ganun lang kadali guys yung pag-fill out ng Report of Marriage Application Form. Kung meron kayong mga violent reaction, additional information, or question, you can comment it here on this video and susubukan ko siya sagutin sa abot ng aking makakaya. And if this video is helpful to you guys, you can like, share, and subscribe na rin sa aking YouTube channel for more K1 visa filing
tips sa fan, pwede rin. And travel and lifestyle.